Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Ano Rico? Nainom ka na naman? Iyan ang galit na sigaw ng matandang si Pido nang maabutan siya nitong nag-iinom nang makauwi siya galing sa pagtitinda sa palengke kanina. Ano? Paniguradong tanghali ka na naman magigising niyan kinabukasan. Dagdag pang sambit nito. Nailing sinitan. Paanong hindi siya iinom kung gusto niya munang makalimot pansamantala? Sobrang bigat ng kanyang dibdib at parang sasabog iyon at nasasaktan talaga siya. Sobrang nagsisisi rin siya at pinamukha na naman sa kanya ang mga maling desisyong nagawa niya noon sa buhay niya. Napabuga siya ng hangin at nilingon ang matandang si Pido. Hayaan niyo na muna ako mag-inom. Magtitinda pa rin ako bukas. Sambit niya dito at saka nilaklak ang isang bote ng beer na kanyang hawak. Gusto niya makalimot kahit ngayong gabi lang. Gusto niyang kalimutan ang mga naging pagkakamali niya. Kahit ngayon lang at talagang hindi niya kaya. Parang sasabog na siya. Gusto niyang mapahagulhol ng iyak dahil sa pagsisising nararamdaman niya. Mabuti nga at walang nangyari sa kanya kanina nang pabalik siya sa palengke at talagang lutang ang kanyang pakiramdam at natulala na siya. Kung nagbago lamang siya noon pa, kung sana hindi niya noon sinaktan si Isabela, kung sana hinayaan niyang mangibabaw ang pagmamahal sa puso niya, di sana ngayon ay wala siya sa ganitong sitwasyon at masaya siya na kasama ang kanyang mag-ina. He badly wants to be with them, pero papaano? Masyado nang huling-huli ang lahat. Galit sa kanyang abuela at ng kanyang mami at daddy. At bukod pa doon, namumunghi rin panigurado sa kanya si Isabela dahil sa kayupang ginawa niya dito. And now is the time to face the consequences. At habang buhay na siguro siyang magsisisi tungkol sa bagay na iyon. Abay siguraduhin mo lang kung ayaw mong sisantahin kita. Mula sa pagkatitiginitan sa bote na hawak niya ay napalingon siya kay Pido dahil sa sinabi nito. Napangisi siya. Bigla ay nagpanting ang kanyang tenga sa kanyang narinig. Parang pinamumukha kasi nito na talagang malaking utang na loob niya kay Pido at kailangan niya ito. Fire me then, sisantihin mo ako nang sa wakas ay makawalan ako sa'yo. Hamon niya pa dito. Abat, nagsalubong naman na magkabilang kilay na matandang si Pido. Wala kang utang na loob ano? Ako lang ang tumanggap sa'yo at iyan lang ang maririnig ko? Bastos ka ah. Nailing sinitan. Hindi niya inintindi ang sigaw nito. Hindi pa huli ang lahat, Pido. Magbago ka na. Baguhin mo yung pag-uugali mo kung ayaw mo magsisi ka sa huli sa mga desisyon mo. Imbes isaad ni Nathan dito. Hindi inintindi ng matanda ang sinabi niya. Bagkus ay pinalisikan lamang siya nito ng tingin. Siguraduhin mong makakapasok ka bukas. Ayoko nang tatamad-damad. Sambit nito at saka tinalikuran siya. Napaismid si Nathan. Puro lang naman pagbabanta. Hindi naman talaga siya kayang sisantahin noon, lalo na at dahil sa kanya ay malakas ang negosyo nito ngayon. Napabuntong hininga siya. Itinapat niya sa kanyang mukha ang bote ng alak at pinagbasdan niyon. Hindi pa pwedeng ganito na lamang siya palagi. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapatawad siya ni Isabela. Kailangan niyang mag-isip ng plano. If he has to chase her, then he will do it. Kaya niya naman siguro itong paibigin kahit ganito na lang ang kanyang sitwasyon. Dad, how are you? Bungad na ani ko kay Daddy Alexander matapos ko itong tawagan. Dapat talaga ay kanina ko pa siyang tatawagan. Ngunit dahil abala din ito sa trabaho, ay naghintay na muna akong pumatak ang gabi. Iha, I'm good. Kumusta kayo dyan ni Ethan? I hope you are enjoying your stay there. Hindi ako masyado nakakatawag. I'm so busy. At napaka-hectic ng schedule namin dalawa ni Fiero. Tugon naman niya sa akin. We are enjoying our stay here, Dad. Nakangiting ani ko naman sa kanya kahit hindi ko siya nakikita. Sinulyapan ko pa ang anak kong si Ethan na mahimbing na natutulog.
Napagod din kasi ito kakalaro kanina. Well, that's good to hear then. Wika naman ito. Tila tumayo ito at narinig kong tumunog ang swivel chair niya. Nagsalubong ang magkabila kong kilay dahil doon. Dad, are you still in the office? It's already 10. Naghapunan na ba kayo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Madalas din kasi talaga na subsub ito sa trabaho at minsan ay nagkakasakit na siya. Napakasipag masyado kahit nandyan naman si Fiero at pinapatakbo ang kumpanya niya. At di rin nga magtatagal ay siya na ang hahawak noon. Pauwi na ako, iha. Kumatok na si Fiero sa pintuan. Sabay na kaming uuwi. Mabuti naman po, Dad. Mag-iingat kayo, okay? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mula sa pagkakahiga ko sa kama ay bumangon ako at saka ako nagtungo sa balkonahe. Pagkarating ko doon ay sumalubong sa akin ang malamig at preskong hangin dahilan upang mapapikit ako. Isa ito sa mga namiss ko sa Cordova. Nakakamiss lumanghap ng malinis na hangin. Nakakamiss ang buhay dito sa Cordova. Si Fiero ba? Hindi mo ko kumustahin? Katulad ko, hindi pa rin siya naghahapunan. Mula sa pagpikit ay napadilat ako sa aking mga mata nang marinig ko ang pang-aasar na tono ng boses ni Dad. Napatikim ako. Kumusta na rin po si Fiero, Dad? Sambit ko naman. Hindi ko inintindi ang panunodyo niya. Nang aasar naman kasi ito at pakiramdam ko ay binubugaw niya ako sa lalaking iyon. Samantala ay hindi ko naman type si Fiero at kapatid lamang ang turing ko dito. Dahil sa naging tanong ko ay narinig ko naman ang paghalakak ni Dad mula sa kabilang linya. Fiero, my daughter's asking you kung kumusta ka na raw ba? May panunodyo ang boses na anito. Kung kumain ka na raw ba? Dagdag pa na anito. Dad, suway ko naman, lalo na at mas lumakas pa ang paghalakak nito. Malamang ay magkasalubong na ang magkabilang kilay ni Fiero ngayon. I'm good, Isabella. At narinig ko nga ang boses ni Fiero sa kabilang linya. Napabuntong hininga ako. Si Dad talaga. Pilit kaming binubugaw ni Fiero sa isa't isa, samantalang wala kaming interes sa bawat isa. Kung itsura lamang ang labanan, pasadong-pasado si Fiero sa mga kababaihan. Berde ang mga mata nito at chocolate rin ang kulay ng kanyang buhok. At ang katangian niya, pasadong-pasado rin, panigurado, sa babaeng liligawan niya. Responsable kasi ito at masipag. Idagdag pang maalaga rin ito. Biruin mong hindi naman niya anak si Ethan, ngunit inaako niya. Ngunit gayon pa man, ay hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magkakagusto sa kanya. He's a green flag that every woman will die for to have. Ngunit iba ako. Bukod sa magkapatid lamang ang turingan namin sa isa't isa, ay hindi rin ako nararapat sa isang katulad niya. You're on the loudspeaker now, iha. Maririnig ka rin ni Piero. Naihilot ko naman ang sentido ko bago ako tumugon kay Dad. Mabuti naman, Fiero. Huwag ka rin magpapalipas ng gutom. Kung maaari ay sabayan mo palagi si Dad sa pagkain. You too, Isabella. Huwag mo ring hahayaang malipasan ka ng gutom at ang anak kong si Ethan. Baritono ang boses sa tugon naman ni Fiero sa akin. Anak ko? Ilang beses na yang nabanggit ni Fiero ang dalawang salitang iyan, ngunit hanggang ngayon ay tila lumulokso pa rin ang puso ko sa tuwa. Tila hinahaplos iyon at hindi ako makapaniwala dahil may isang katulad niya na hindi ko naman kaano-ano na handang magpakaama sa anak ko. Samantalang ang totoong ama ni Ethan ay pilit siyang itinatanggi noon. At iyon ang ayaw ko malaman ni Ethan dahil paniguradong masasaktan ito. Oras na malaman niyang hindi talaga si Fiero ang kanyang ama at ang totoo ay walang kwenta ang totoong kadugo niya. Kinikilig ako sa inyong dalawa. Mula sa malalim na pag-iisip ay napukaw ako dahil sa paghalakak ni Dad. Hay mga anak ko, bakit kasi hindi na lang kayo? Muling tugon pa nito, dahilan upang sabay kaming mapatikim ni Fiero. Tila ba ay pareho kaming naramdaman na asiwa sa sinabing iyon ni Dad. Ang tagal-tagal niya na kaming binubugaw sa isa't isa. Mas lumala pa nga nang maipanganak ko si Ethan at inako ni Fiero ang responsibilidad sa bata. Kulang pa nga ay siya ang ilagay kong tatay sa birth certificate nito. Ngunit hindi ko ginawa at apelyido ko ang daladala ni Ethan.
akin ng anak ko. Ipinagmamalaki ko siya, kahit ituring man siyang pagkakamali ng totoo niyang ama. Dad, maiba ako. Ani ko, upang matigilan na ito sa panunod sa amin. Konti na lang kasi ay malapit na akong mabinggo dahil maging si Ethan ay inaasar din kami ni Fiero sa isa't isa noon. Ngunit mas malala si Dad at kahit magkatingin na lang kami nang hindi sinasadya ni Fiero, katakot-takot na tukso ang aabutin namin dito. What is it, anak ko? Narinig ko ang pagtikim nito mula sa kabilang linya. Pinipigilan nito ang matawa. Napatikim din ako. Inilagay ko pa ang ilang takas ng buhok ko sa likod ng aking tenga at nililipad iyon ng hangin. Zane called me kahapon. Panimula ko. And he told me na may gaganaping photoshoot dito sa Cordova para sa i-release na magazine. Dagdag ko pa. Ah yes, about that. Nakausap ko na rin siya dyan. At bilang isa siya sa pinakamahusay na photographer ng Corpus Agency, I want him to do the photoshoot. At katulad ko, ikaw ang napili niyang bilang modelo. At total, ang tema naman ito ay tungkol sa kalikasan. At saktong nariyan ka sa Cordova at nagbabakasyon. Bakit hindi na lang dyan ganapin? Napatango ako. Next month pa naman po iyon, hindi ba? Ani ko naman. Muli kong narinig ang pagtikim nito. Actually anak, yes. Pero kapag pumayag ka, ora mismo, gaganapin din iyon kaagad. Ikaw lang hinihintay namin. But the question is, papayag ka ba? Wala namang pagdadalawang isip na napatango ako. Of course, Dad. Papayag ako. Alam mo naman na hindi kita kayang hindian, hindi ba? Malakas ka kaya sa akin? Malambing na ani ko naman sa kanya. Malaki ang utang na loob ko kay Dad. Kaya kahit ano pa man ang hingi nito sa akin, ano man ay ginagawa ko. Susundin ko iyon. Dahil siya ang naging dahilan kung nasan man ako ngayon. Siya ang bumago ng buhay ko and I won't disappoint nor let him down. Great! Thank you anak ko. Bakas naman ang tuwa sa boses na sambit ni Dad dahil sa naging tugon ko. Balitaan niyo na lang po ako, Dad. Nakangiti namang ani ko. Masaya ako na masaya si Dad sa tuwing napagbibigyan ko ang mga hiling niya. Of course, Iha. Baka rin pala sa araw ng photoshoot ay pumarian si Fiero. Pinagbabakasyon ko rin ang isang ito at mukhang namimiss ka na. Pagalakak ni Dad. Narinig ko naman ang pagtikim ni Fiero mula sa kabilang linya. That's not true. Ang anak ko ang namimiss ko. Pagtanggi naman ito. Asus, parang hindi kita nahuling nakatitig sa larawan ng Isabela kanina ah. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Dad, suway ko dito. Diyos ko, mabuti na lamang at naka-audio lamang kami. Dahil kung hindi ay paniguradong makikita nila ang pamumula ng pisngi ko ngayon. Hay nako, kayong dalawa. Sayang kayo kapag hindi kayo nagkatuluyan. Isang napaka-engranding kasal pa naman ang naghihintay sa inyong dalawa. Nailing na lamang ako sa sinabing iyon ni Dad. Kasalanan talaga ni Fiero ang lahat. Kung may girlfriend lamang siya ngayon, di sana ay walang tuksuhang nagaganap sa aming dalawa. Whatever, dinig ko namang masungit na sambit ni Fiero, dahilan upang mas lalong lumakas ang paghalakak ni Dad. Napatikim naman ako upang makuha muli ang atensyon ni Dad. Dad, ani ko dito. Yes anak, Isabela. Sambit nito at nagpipigil na ng tawa. Nabanggit din sa akin ni Zane ang tungkol sa paggaganapan ng photoshoot. 3 hasyenda pa raw ang pinagpipilian, sabi niya. Ani ko naman dito. Hindi ko pinahalatang curious ako tungkol doon dahil hanggat maaari ay ayoko pa ring malaman nila ang tungkol sa nakaraan ko. At ayoko malaman nila na may kaugnayan ako sa isa sa mga nagmamay-ari ng hasyenda dito sa Cordova. Yes, we already sent a letter doon sa 3 hasyenda. At kanina, we receive a response isa doon. And ang Hacienda Montemayor ang tumugon at sinabing pumapayag sila sa gaganaping photoshoot sa lugar nila. And maybe, we will consider that place. Tutal naman, iyon ang pinakasikat sa lugar ninyo. Bahagya naman akong natigilan sa sinabing iyon ni Dad. Ngunit nang makabawi ay automatikong umangat ang sulok ng labi ko. Bigla ay nakaramdam ako ng pananabik tungkol doon. Napaisip ako, ano kaya ang sunod na gagawing hakbang ni Nathan? Oras na mabalitaan ang tungkol doon.
Hindi kayo nagkakamali ng desisyon, Dad. Montemayor is one of the most beautiful place here. Malambing na ani ko upang mas makumbinsi ko si Dad. Ngunit sa loob-loob ko ay sarkastiko lamang ang pagkakasabi ko noon. Dahil lang Hacienda Montemayor ang isa sa mga pinakamumuhian kong lugar dito sa Cordova. Well, great then, Iha. Ipapakancel ko na lamang iyong iba and we will confirm na sa Hacienda Montemayor na ang photoshoot. I will inform Zane about this. Mas lumawak pa ang ngisi ko at bigla ay may naalala ako. I'm still Nathan's wife. Ibig sabihin lang ay may karapatan din ako sa hacienda. Parang ang sarap-sarap magbakasyon doon mismo. Sarkastiko ako napangisi. Sige po, Dad. Sambit ko naman. Hindi na rin kami nagtagal sa pag-uusap namin ni Dad at nagpaalam na ito at malapit na raw sila sa bahay. Basta always take care of yourself, ha, Dad? Sambit ko, saka ko pinatay ang linya at baka asarin pa niya ako muli kay Fiero. Mapahaba pa ang tawag. Matapos kong maibaba ang tawag ay napatingala ako sa kalangitan. Napakadaming bituin doon at katulad nila, pakiramdam ko ay isa na rin ako sa kanila. Naabot ko na ang pangarap ko at isa na ako sa tinitingala ngayon. And all thanks to Dad, kaya kahit ano man ang hilingin niya ay gagawin ko nang walang pagdadalawang isip. Nagtagal pa ako ng ilang saglit sa balkonahe bago ako bumalik sa loob ng kwarto. Nahiga ako at saka ako tumabi kay Ethan. I comb his hair using my hand habang pinagmamasdan ko siya. At habang ginagawa ko iyon, isang katanungan ang namuo sa isipan ko. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Doña Bella at ng mga magulang ni Nathan oras na makita nila ang anak ko? Gayong kamukhang kamukha ito ni Nathan. Siguro, paniguradong mababaliw sila kay Ethan. At ano rin kaya ang magiging reaksyon ni Nathan kapag ipinakita ko sa kanyang anak ko at malaman niya na iba ang tinuturing na ama? Will he regret for hurting me? Magsisisi din ba siya at inayawan niya kaming mag-ina at itinanggi? Maghahabol ba siya sa bata? O baka naman, katulad noon, ay wala pa rin siyang pake. Nailing ako. Alin man doon ang sagot sa iniisip ko, hindi ko pa rin siya bibigyan ng karapatan sa anak ko. Hindi siya makikilala ni Ethan bilang ama. Pasado 1:00 na siguro ng madaling araw, ngunit nag-iinom pa rin si Nathan. Tila hindi siya matabla ng alak at hindi niya pa rin makalimutan ang nakita niya kanina sa labas ng bahay ng asawa niyang si Isabela. Iyong bata, kamukha niya. Para lamang silang nananalamin nang makita niya ito at sigurado talaga siya na anak niya iyon. Ano na, Nathan? Mura niya sa kanyang sarili. Napakawala mong kwenta. Dagdag pa niya. Kung pwede nga lamang niyang bugbugin ang kanyang sarili, ay matagal niya nang ginawa. Minsan din ay gusto niya mag-amok ng away at pagtulungan siyang bugbugin ng kung sino dyan. Ngunit naisip niya, ganun ba talaga siya kawalang kwenta? Nakakapagod. Pagod na siyang magsisi. Araw-araw na lang, ganito ang nararamdaman niya. Ano pa ngayon at bumalik ang kanyang asawa. Panigurado ay hindi siya patatahimikin ng mga ginawa niya. Napabugas siya ng hangin at nilagok ang huling laman ng bote ng beer. Nahiga siya sa damuhan at hinayaang dalawin siya ng antok. Kung pwede nga lang sana ay wag na siyang magising pa. Iyon ang naiisip niya. Ngunit kinabukasan, nagising si Nathan dahil sa pagtapo ng tubig sa mukha niya. Napamura siya at agad na napabangon at tila nawala ang kanyang hangover dahil doon. Pinalisikan niya ng tingin ng matanda. What? Nakaigting ang pangangsaad niya dito. Abat? Huwag mo akong mawat-wat dyan ha. 4:00 na. Pumunta ka na sa palengke at nang makadami ka ng kita. Galit din na saad nito at saka siya tinalikuran. Napabuga ng hangin si Nathan at napahilot ng kanyang sentido. 3 oras pa lamang siyang nakakatulog. Mag-isa ka. Go and fuck yourself. Sa inis ni Nathan ay naisatinig niya iyon. Ngunit hindi niya naman akalaing maririnig pala iyon ng matandang si Pido. Dahilan upang mapahinto ito sa paglalakad at muli siyang hinarap. Ngunit hindi naman niya akalaing maririnig pala iyon ng matandang si Pido. Dahilan upang mapahinto ito sa paglalakad at muli siyang hinarap.
Anong sinabi mo? Ha, Rico? Galit na anito sa kanya at hinampas pa siya ng tungkod sa kanyang binti. Lumayas ka rito. Ayoko ng tatamad-tamad na katulad mo. Wala kang utang na loob. Layas! Muli ay napaigting ng pangasinitan at kahit nahihilo ay bumangon siya. As you say so, nakangising anya dito at saka tinalikuran nito. Total naman ay tumagal na siya na 5 taon sa poder ng matandang iyon. Sapat na rin siguro iyon para lumaya siya. Abat, hoy, Rico, saan ka pupunta? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Dinig niyang sigaw ng matanda, ngunit hindi niya iyon inintindi. Wala nang bawian, lalayas na siya, lalo na at matagal na siyang nagtitiis sa matandang iyon. Nag-aabang ng jeep si Nathan, kahit hindi niya alam kung saan ang tungo niya. At dahil alas 4 naman na madaling araw, ay hindi na siya nahirapang sumakay. Pinara niya ang unang jeep na dumaan. Wala siyang pake kung saan ang biyahe noon. Matapos niya mag-abot ng bayad, ay pinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang makaidlip. At nagising nga siya nang marinig ang boses ng driver na nagsasalita. Sanwakin na tayo, may bababa ba? Napalinga si Nathan at dahil lang upa sa alak, bumaba siya doon at hindi niya namalayang tinatahak niya na pala ang daan patungo sa asyenda nila. At nang makarating ay tiningala niya ang matayog na gate noon. Napabuga siya ng hangin. Hindi siya magpapaka-impokrito para sabihin hindi siya nanghihinayang sa asyenda. Kanya ang asyenda na iyan, ngunit dahil sa kagaguhan niya, nawala ang lahat sa kanya. Pero wala naman iyon sa kanya. Wala na siyang pakialam sa mga material na bagay na iyan. Ang tanging gusto na lamang niyang mabawi ngayon ay ang kanyang mag-ina. Gusto niyang mabuo ang pamilya, kasama si Isabela, kahit alam niyang napaka-imposibleng mangyari ng bagay na iyon. Muli ay nagpakawala ng buntong hininga si Nathan. Nagtungo siya sa gilid ng gate at doon nahiga sa damuhan. Kahit ngayon lang, kahit hindi niya nakikita ang abuela niya, gusto niyang maramdaman na malapit siya dito. Bahala na mamaya kung saan siya tutungo. Aalis din siya bago sumikat ang araw at baka may makakita pa sa kanya. Matapos mahiga ni Nathan ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa nakalipas na 5 taon, kahit tinalikuran niya ang pamilya niya, kahit papaano ay naramdaman niyang kumpleto siya. Mapait siyang napangiti bago siya tuluyang dinalaw ng antok. Sinag ng araw ang tumatama sa mukha ni Nathan, ang dahilan upang magkaroon siya ng malay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nagtaka pa siya at bakit nasa labas siya ng hasyenda. At nang maalala ang nangyari kaninang alas 4 kung bakit siya nakarating dito, ay dali-dali siyang bumangon at handa na sanang umalis sa labas ng hasyenda. Ngunit hindi pa man niya na ihahakbang ang kanyang mga paa papaalis, ay narinig naman niya ang pamilyar na boses ng kanyang abuela sa kanyang likuran. How's your life living alone for the past 5 years, Nathan? Malamig na saad nito, dahilan upang matigilan siya.